Sumasa inyo ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang taluntunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa Sandali ng Balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, narito na naman kaming sa inyo ay kumakatok. Panoorin o pakinggan ang debateng itatampok. Pagtatalong anyong tula at may diwang matatayog, balagtasan kung tawagin, handog naming buong lugod. Paksa nitong balagtasan. Pagkakalat niyang tsismis, mas nakabubuti nga ba o mas nakasasama ba? Alin higit nitong bunga sa lipunang nalulunod sa dagat ng social media? Tsismis ditong tinutukoy ay nasagap na usapan patungkol sa isang taong naging trending sa daldalan at sa iba'y ikinalat nang di muna inaalam kung tunay o likhang isip, kung totoo o fake news lang. Ang bulwagan ay bukas na sa makatang mga ngahas. Pumarito ang may bangis sa larangan ng pagbigkas. Tukuyin ang piling panig, pagkatao'y isiwalat, bayang saksi patikimin ng katas ng henyong utak. Lakambining nagniningning, ang talino at kariktan. Ako sana'y tanggapin upang dito'y makilaban. At tulutang ipagtanggol sa abot ng kakayahan, ang panig na pagchichismis, nakabubuti mas lamang. Pakumbabang namamanhik, lumilimos ng paglingap, kat alay alatiit sa Laguna pa nagbuhat. Malaban ang aking nayon, nakatalik niyong dagat, ang lungsod ng binyan namin, kung tawagi City of Life. binibining lakambini, ako rin po ay tanggapin sa magandang balagtasang dito inyong inihain. Payagan ding sa tula ko'y ipagtanggol na mariing mas masamaya ang tsismis na taglay ng taong haling. Ako po ay si Bert Cabual, tubong lungsod ng Batangas, isang lungsod ng pag-asa, ng pag-ibig at pangarap. Sa ngalan ng balagtas ay kawal ako ni Balagtas, magtatanggol sa panig ko, sino pa man ang kaharap. Kapwa kayo tinatanggap. Ngunit hintay. Teka muna. Apelyido ko'y Castillo. Pangalan ko'y Angelica. Isinilang sa Batangas at sa Bawan nakatira. Lakambining papagitan. Hahatol at magpapasya. Sadyang tayo ngayong gabi ay mapalad pagkat kapwa, mahuhusay na makata ang kalahok na nagkusa. Simula na ang bakbakan, mauna sigat ala, palakpakan natin agad ng ganahan sa pagtula. Kung sa langit hindi siya, papayagan na tumawa. Sa langit daw, ani Martin Luther ayaw niyang mapunta. Mahalaga ang pagtawa sa buhay ng bawat isa at kung nais magpatawa, magtsismoso, magtsismosa. Pag
pagkakalat niyang tsismis ay libangang walang bayad, na mas nakabubuti raw sa tsismosong nagkakalat. Gayon din sa may hilig, tainga ay makasagap ng sariwang balitaan na kung saan buhat. Pakiramdam ng tsismoso at tsismosa'y importante. Lagi silang una lalo't di pa alam ng marami. Halimbawa'y kung may sinong nabuking sa pagdiskarte o malaking iskandalo ang sikretong nadiskubre. Kabutihang hatid pa rin ng pagkalat niyang tsismis. Walang laway nasasayang, natutuyo, napapanis. Sa barbershop, beauty salon, ay hindi ka maiinip, maaaliw ka sa chika ni na Mario at Marites. Pag ang tsismis ay nawala, mababagot ang marami. Lalo't walang ginagawa, ang bibig ay mapipirmi. Sa halip na ma-exercise, ang nguso at di lang busy, manghihina, madidepress, kawawa at luging-lugi. Tapos na ang unang tindig ng Makatang Sigat Ala. Ngayon na may si Bert Kabuwal, magtatanggol ng panig niya. Pagkakalat daw ng tsismis, mas nakasasamaan niya. Paulanan ng palakpakan na masiglat, masagana. Sa lipunan, yaong tsismis ay marubdob na pinsala. Nalalason ang isipan ng matanda man at bata. Di mo alam kung ang taglay na mensahe at balita ay nalubid na buhangin at tsismis na sa laula. Paghasik mo ng tsismis ay marahas na libangan, parang apoy na tutupok sa sininop na tahanan. Paano mo sasabihing ang tsismis ay kailangan, gayong ito ay pamuno ng 1,000 kasalanan? Sa tsismis mong kumakalat, kung ikaw ba'y magpatawa, lulunas ba kaya ito sa sakit ng bayang sinta? Ang paglaganap ng tsismis na balighot walang kwenta ay tulad ng paglaganap ng malupit na pandemya. Anong bungang idudulot niyang tsismis sa lipunan ng tsismosang sinungaling at ang dalay kayabangan? Bawat kwentong tinatahi ng makitid na isipan ay bulisik na panganib sa diwa ng taong bayan. Kaya tayo ay mag-ingat sa tsismis na dumarating, baka tayo ay mabulit sa mapanganib na bangin. Mga tsismis na naglisaw ay di dapat napansinin, kundi nais na malagay sa gitna ng luksang dilim. Sa tindigang ikalawa ng tagisang ginaganap, hahayaan ko na kayong mag-away ng walang puknat. Kababayan, upang lalong tunggalian ay mag-alab, pakawalang sabay-sabay ang paggatong na palakpak. Di totoong sa lipunan, ang tsismis mapaminsala. Marami ang hanap buhay na dito ay umaasa. Broadcaster at periodista, nagbablog sa social media kapag walang maitsismis, apektado ang pagkita. Mali rin ang paratangang ang utak ng nagchichismis ay makitid, katunayan, advance sila kung mag-isip. Hindi pa man nangyayari, kalat agad sa paligid, kaya dapat mag-thank you ka sa serbisyong super bilis. Pinanggit mo ang pandemya? Ang tsismosa ay bayani. Kahit lockdown, komunidad,
sa COVID ay ising-isi. Pero noong mapachismis, naapaw na mga morgue. Sa health guidelines, tumalima, pati bakal ang kukote. Nagkakalat nitong chismis ay matapat, di mayabang. Sobrang tapat sa narinig, may dagdag pa kadalasan. Ayaw niyang nasisisi, kaya tuwing may nag-aaway nang dahil sa kanyang chismis, siya'y wagas kung mag-deny. Mas masama yaong chismis, sabihin mat di sabihin, pagkat iyan ay sandata ng chismosang sinungaling. Sa hinuwad na balitay, baka di ka magupiling, mapuyat ka sa magdamag na ang diway pigil-pigil. Ang chismis mo'y mabubuking kapag yaon ay kumalat. Sa matatag na lipunang layunin mo ay mawasak. Sa isip ng taong bayan ay lilitaw ang liwanag na ang balitang taglay mo ay chismis na walang bukas. Ang chismosa at chismoso'y matabil at daldalera, nagkukubli sa balitang sa kangkungang kinukuha. Nagkukunwang mas mabuti bago'y mga palamara at nagsasabog ng lagim sa damdamin ng balana. Kaya aking kabalagtas, sa panig mo'y magbago ka, at ikaw ay sumang-ayong ang chismis ay di maganda. Aminin mong sa katwiran ay malikat nag-iisa, katwiran mo may langit man, ay langit na sasandi pa. Kasalanan ba ang turing nang nais lang makatulong sa lipunang nalilinlang ng rehimeng kumukontrol? Kababayang nawawala, tinorture at ikinulong, sa media di nare-report, chismis lang ang pumapatol. Kung mabuking man ang chismis, pasalamat na rin tayo dahil ngayon mas matinding kompetensya'y politiko. Nabayarang trolls ang gamit at fake news sistematiko sa pagbilog sa isipan ng di mulat na publiko. Pati na nga, pelikula, sa takilya'y tumatabo dahil patok ang chismisang palasyo raw ang nagluto. Dami tuloy nangaawa sa pamilyang nandihado, unti-unting binubura ang imahe ng martial law. Chismis din ang pelikulang Niluto ng Malacanang. Ang totoong pangyayari pinipilit na pagtakpan. Sa mabangis na martial law, tao'y hangad na iligaw at burahin ang imahe ng pinoksang mamamayan. Di ba ito ay masamang bunga niyang iyong chismis? Nililinlang itong bayang walang kibo at tahimik. Ang laganap na chismis mo'y nagsasabog ng panganib, nagwawasak ng pag-asa, nandurusta ng pag-ibig. Broadcaster at periodistang naghahasik niyang chismis ay bayaran at gahamang sa salapi mga ganit. Naglablag sa social media na chismis ang ginagamit, taksil na mamamahayag, walang puso, walang langit. Naghahasik man ng chismis, na wika mo ay bayaran. Di ba iya'y kabutihang tumutulong sa ating bayan? Sa halip na maging tulak, mamalimos o magnakaw, naghahanap buhay sila, di pabigat sa lipunan. Di pabigat sa lipunan, chismosa ba ay bayani? Gayong sila'y naghahatid ng mensaheng patay mali. Sila'y dapat ikahiya nitong ating bunying lahi at ituring na alipin ng may anay nilang budhi. Sino ka nahahatol? Sa budhi ng iyong kapwa.
lahat naman chismoso rin pag nangati iyang dila. Miral ko'y pag namumutol, o ang Bombay gumagala, sinong ating aasahan sa paghatid ng babala? Paghahatid ng babala, chismosa ba'y tumutulong? Gayong sila ay balakid sa kabutihan ng nasyon. Ang chismosa at chismoso'y ikalabosot ikulong ng ang bansa'y makalaya sa marawal na patibong. Bakit hindi ipakulong silang kurap sa gobyerno? Sobrang ganid mangumisyon kahit said na ang pondo. Ang chismosa at chismoso'y mga kawal ng karimlan. Naglipa ng balat kayo sa gitna ng pamayanan. Mga kampo ng karimlan, ang anay ng kabambayan, hindi mga nagchichismis na aliwan ang pagdaldal. Ang pagdaldal ng chismosa ay di dapat napakinggan upang hindi mapahamak itong ating bansang mahal. Kay boring ng iyong mundo kung wala kang kachismisan. Katuwiran sa chismis mo ay palpak na katuwiran. Makisayaw ka na lamang. Di ko gusto na sumayaw. Bert Kabual, Gat Alatiit, manahimik muna kayo. Sa dami ng sinasabi, daig nyo pa ang chismoso. Sa natapos na palitang, may hagupit at panudyo, bayang mahal, palakpakan ang dalawang maginoo. Pagkakalat ba ng chismis ay higit na kabutihan o higit bang kasamaan ang dulot sa pamayanan? Chismis ngayong nagba-viral, trending na usap-usapan, nagtunggali ay patas daw. Sila'y ating palakpakan. Tingin natin dyan ang sandali ng balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga bakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandali ng Balagtasan.